Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito ng headlines para sa Pasada Balita ngayong araw ng Biyernes, ika-5 na po sa buwan ng Abril 2024. Pasada Balita. Mahigit 2 milyong estudyante apektado na ng mainit na panahon. Pasada Balita. 6.2 trillion pesos na proposed national budget para sa 2025 ay sinusulong ng pamahalaan. Pasada Balita. 2 pang kapwa akusado ni Pastor Kibuloy sa kasong child at sexual abuses lumantad na. Pasada Balita. Bilang ng mga namatay sa lindol sa Taiwan, nadagdagan pa, 3 Pilipinong nasugatan, ligtas na. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 27 katao patay sa pag-atake ng hinihinalang militanteng grupo sa Iran. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, target na paglago ng ekonomiya ng bansa, ibinaba sa 6 to 7%. Pasada Balita. At sa balitang pagpalakasan, atleta Filipina inilunsad. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At sa oras na 8 minuto na makalipas ang ika-7 ng umaga, narito na at pasadahan natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Aabot sa 2.4 million mga estudyante sa mahigit 4,000 mga paaralan sa bansa ang naapektuhan ng matinding init ng panahon nitong Huwebes o kahapon. Dahilan upang magsuspinde ng klase o ng face-to-face classes. Batay sa impormasyon mula mismo sa Department of Education, kabilang sa mga nagpatupad ng alternative delivery modes kahapon, ang mga paaralan sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Soxargen at National Capital Region. Lumabas din sa report ng DepEd na mayorya ng mga apektadong estudyante ay mula sa Region 6, na sinundan naman ng Regions 3 at NCR. Pasada Balita. Pag-aaralan naman ni Senator Sherwin Gatchalian ay rekomenda sa DepEd na iklian ang panahon ng transition para sa pagbabalik ng mga paaralan sa dating school calendar. Aminado ang senador na hindi maaaring biglain na ibalik sa dating school calendar ang mga paaralan dahil magkakaroon ng 1 taong walang break, kaya't magiging kawawa ang mga estudyante at mga guro. Ngunit sinusubukang imungkahi ni Senator Gatchalian sa DepEd na iklian ng panahon ng transition upang hindi magtiis ang mga mag-aaral at guro sa pagsasagawa ng klase tuwing tag-init. Suportado naman ang senador na iurong o ibalik sa orihinal na school calendar ang mga paaralan. Pasada Balita. Samantala, umabot na sa mahigit 54,000 magsasaka ang apektado ng El Nino sa bansa. Sa datos ng Department of Agriculture, kabilang sa mga rehiyong nakapagtala ng pinsala ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Apektado rin ang Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Soxargen. Una nang iniulat ng DA
na umabot na sa 2.63 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa mahigit 50,000 ektaryang apektado ng tag-init. Pinaka-naapektuhan ang palay kung saan mahigit 30,000 ektarya ang napinsala o katumbas ng 3.57% ng total target area. Sumunod dito ang mais na may mahigit 16,000 ektarya ang napinsala. Tuloy-tuloy naman ang paghatid ng tulong ng DA sa mga naapektuhang magsasaka na umabot sa kabuuang 1 bilyong piso. Pasada Balita! Samantala, nakatulong ang pag-ulan na naranasan nitong Semana Santa sa patuloy na pagsadsad ng level ng tubig sa Angat Dam. Dahil dito, tiniyak ni Engineer Patrick Dizon, Department Head ng MWSS, na hindi bababa sa 180 meters water level ang Angat Dam. Sa panayan ng DWIC, sinabi ni Engineer Dizon na sakaling bumaba pa ang water level, babawasan naman ang water allocation sa mga consumer. Kapag ma-hit po yung 195 meters po by April 10 ay talaga pong babawasan po yung allocation. Pero nag-project po kami base po sa ating pong projection, base po sa mga inflows po sa ating pong mga rivers, sa ating mga watershed ay hindi naman po ito ma-meet. So nakatulong po yung ating pong pagtitipid po sa mga nakaraang linggo. Saka meron din po kasi tayo na experience po ng mga scattered rain showers po sa ating watershed nitong mahal na araw. Sinabi pa ni Engineer Dizon na nakalatag na ang mga augmentation measure at mga groundwater deep well na kayang mag-supply ng 120 million liters ng tubig kada araw sa mga consumer. So ngayon po, base po sa ating pong computation, nasa around 120 million liters per day po yung kaya na pong i-supply ng mga deep wells na to. So itong mga deep wells na to, Sir Drew, ay nirehabilitate po natin simula pa po noong 2019 nung nagkaroon po ng water shortage. So that's the time po na nag-start na po kami mag-implement po ng mga augmentation measures po natin para hindi po maulok itong water shortage. Yan po ang tinig ni Engineer Patrick Dizon, Department Head ng MWSS sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Samantala, hininaan o binawasan na ng MWSS ang water pressure simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Ito'y upang makatipid ng tubig ngayong tag-init ayon mismo sa MWSS. Paliwanag ni MWSS at Division Manager Patrick Dizon, bahagi ito ng kanilang strategy para mapababa ang pagkonsumo ng tubig ng mga customer. Muli namang tiniyak ng Manila Water at Maynilad na walang inaasahang water interruption ng kanilang mga customer o consumer maliban na lamang kung meron silang emergency repair o kinakailangang ayusin. Sa ngayon, nananatiling 50 cubic meters per second ang supply ng tubig sa mga bahay at negosyo sa Metro Manila, ngunit maaari itong ibaba sa 48 cubic meters per second kung sakaling sasadsad sa 195 meters ang level ng Angat Dam sa Abril 10. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, iminungkahi ng Development Budget Coordination Committee ang 6.2 trillion pesos na pambansang pondo para sa susunod na taon. Sa press briefing sa Malacanang, binigyang din ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na ang government spending ay mananatiling nakatutok sa high impact at transformative public infrastructure projects at essential social services. Patuloy din itong susuportahan ng Build Better More program ng administrasyon upang mapanatili ang infrastructure spending na katumbas ng 5 hanggang 6% ng gross domestic product ng bansa hanggang 2028. Inaasahan namang papalo sa 4.270 trillion pesos ang revenues ng pamahalaan ngayong taon at aakyat pa sa 6.078 trillion pesos sa 2028 sa harap ng mga inaasahang reforma sa tax administration para sa modernization at pagpapalakas ng Philippine tax system. Pasada Balita!
Samantala, mananatili sa 2% hanggang 4% ang target range o inflation outlook ng Marcos administration para ngayong taon hanggang 2028. Ito ang tiniyak ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan kasunod ng ginawang assessment ng pamahalaan sa internal at external development na nakakaapekto sa presyo ng mga pangunahing bilihin o sa Pilipinas. Ayon pa sa kalihim, nananatiling banta sa food security at stability ng presyo ng pagkain ang climate change at extreme natural disasters tulad ng El Nino. Tinukoy din ni Secretary Balisacan ang posibleng adjustment sa pasahe, sweldo at service utility fees na maaaring makapagpahina sa household consumption. Batay naman sa projection ng BSP, nakikitang mula 3.4 hanggang 4.2% ang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Marso. Pasada Balita! Sa oras na 16:30 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, dumako naman tayo sa mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Bilateral meeting nila Pangulong Marcos at US President Biden sa susunod na linggo, kumpirmado na. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Masigasig na nagtatrabaho ang militar upang lansagin ang mga natitira pang guerrilla fronts ng New People's Army o NPA hanggang sa katapusan ng taon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni National Security Advisor Eduardo Año na kabilang daw sa mga target na buwagin ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga vertical units at party organs sa loob ng sub-regional at regional party committees ng organisasyon. Ayon kay Año, nakapaloob ito sa anti-communist roadmap na ikakasa hanggang sa taong 2028 kung saan binigyan din niya ang mahalagang papel ng AFP kahit sa panahon ng transition mula external o internal patungo sa external na posisyon sa depensa. Sa kanyang bahagi, sinabi naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na itinakda ng militar ang mga deadline para sa kanilang mga ground units upang lansagin ang mga nalalabi pang guerrilla fronts ng NPA. Ibinidaan ni Browner na nagresulta ito sa pagtaas ng bilang ng mga armed encounter sa pagitan ng mga security forces at mga rebelde, pati na rin sa mga teroristang organisasyon na aktibo sa bansa. Anya, sakaling magtagumpay ang militar, maaari nitong pagsamahin ang lahat ng kanilang puwersa para sa purong external na depensa. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, rekomendasyon pagsama ng political amendment sa Chacha, tanda ng sinasabing tunay na plano ng administrasyon. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Duda si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa mungkahi ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon na isama ng amyandahan ang political provision ng 1987 Constitution sa isinusulong na Economic Charter Change o CHACHA. Ayon kay Castro, ang nasabing mungkahi ay lalong maglalantad na target din talaga ang pagbabago sa political provision ng konstitusyon dahil sa nasabing mungkahi kung saan kabilang ang pagpapahaba sa termino ng isang opisyal ng gobyerno, pagtatanggal sa probisyong laban sa political dynasty at pagpapalit sa forma ng gobyerno. Git ni Castro, kapag sinunod nila ang pagtutulak sa CHACHA sa political provision, malaki ang posibilidad na lalong bababa ang trust at performance rating ng Pangulo at mga kaalyado nito dahil di nila pinakikinggan ang boses ng taong bayan. Matatanda ang nagpadala ng liham si Gadon kina Speaker Romualdez at Senate President Juan Miguel Zubiri kung saan iminungkahi nitong isabay ng amyandahan ang political provision ng konstitusyon, partikular sa pagpapalawig ng termino ng mga lokal na opisyal. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa Impila May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, AFP tutulong sa Philippine Coast Guard upang mapalakas ang cyber security system.
Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Handang tumulong ang AFP sa PCG o Philippine Coast Guard upang mapalakas ang cybersecurity nito. Matatandaan na makailang ulit nang napasok ng mga hacker ang official Facebook page ng PCG. Giit ni AFP spokesperson Colonel Franciel Margaret Padilla na nakahanda ang mga technical expert ng kanilang hanay upang ibahagi sa iba pang tanggapan ng gobyerno ang kanilang kasanayan, may kinalaman man o wala sa national security. Una nang sinabi ng PCG na nagsagawa na ng hardware check ang kanilang mga IT experts na galing sa Coast Guard Weapons, Communication, Electronics at Information System Command. Ito si Patrol 17 Jopel Pelenio. Para sa impilang may totong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, pagpupulong ni na Pangulong Marcos at US President Biden kumpirmado na. Detalye nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Perdes. Kinumpirma ni National Security Advisor Eduardo Año na magkakaroon ng bilateral meeting sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Joe Biden sa Washington DC sa susunod na linggo. Sa trilateral meeting, kasama naman dito ni Pangulong Marcos at Biden si Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Sinabi ni Año na ang bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Biden ay sequel lamang daw sa naging state visit naman ng Pangulo noong nakarang taon. Ayon sa kalihim, posibleng pag-usapan ng dalawang leader ang isyu sa teritoryo ng bansa. Inihayag din ni Año na ang pag-uusap nila ng kanyang US counterpart na si Jake Sullivan ay may kaugnayan naman sa paghanda para sa pag-uusap ng dalawang leader. Sinabi ni Año na sa kanilang pag-uusap na Sullivan, tiniyak nito ang ironclad commitment ng US sa Pilipinas, lalo na kung kailangan nang i-activate ang tinatawag na Mutual Defense Treaty. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantalang mahigit 1,000 silid-aralan ipapatayo sa buong bansa. Detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupango. Tinugunan ng Department of Budget and Management o DBM ang kahilingan ng Public Works at Highways o DPWH at Department of Education DepEd para sa pagtatayo ng 1,834 na bagong silid-aralan sa 216 na lugar sa buong bansa. Nagkakahalaga ng 5.8 billion ang inaprobahang Special Allotment Release Order ni DBM Secretary Mina Pangandaman para sa proyekto. Sinabi ng kalihim na suporta ang inilabas na halaga sa unang batch ng Basic Education Facilities Fund ng DepEd at bahagi nito ay gagamitin sa magpapatayo, pagpapalit at pagkompleto ng mga gusali ng kindergarten, elementarya, sekundarya at technical vocational laboratories. Ayon kay Secretary Pangandaman, edukasyon ang pundasyon ng pagsulong at pag-unlad ng bansa sa pinakamimiti ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Ito is Batang number 5. Ayaw pa ako para sa implementar ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Samantala, 2 pang kapwa akusado ni KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy sa kasong child abuse ang sumuko sa NBI Davao Region. Kinilala ang mga sumuko na sina Jacqueline Roy at Ingrid Canada na kapwa personal assistant ni Pastor Kibuloy. Kaugnay nito, agad na nagpiyansa sina Roy at Canada ng tig 80,000 piso para sa kasong child abuse. Tanging si Pastor Kibuloy na lamang ang hindi pa lumalantad na naharap sa mga kasong child abuse, sexual abuse sa Davao RTC. Pasada Balita. Non-bailable o walang piyansa ang mga kasong child trafficking na kinakaharap ni KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Ito naman ang binigyang diin ni dating Philippine Bar Association President Rico Domingo
matapos maglabas ng arrest warrant ang Davao RTC laban kay Pastor Kibuloy at iba pa. Ayon sa dating opisyal, maaari pa rin ipatawag ng Senado si Pastor Kibuloy sa magkakahiwalay na pagdinig dahil ang investigasyon nito ay isang pamamaraan bilang tulong sa batas. Matatandang itinanggi na ng religious leader ang sexual abuse na ipinupukol laban sa kanya at sinabing gawa-gawa lamang ng mga babae ang mga akusasyon matapos nitong tanggihan ang mga naturang kababaihan. Pasada Balita! Hinimok naman ng Philippine National Police sa mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy na kumbinsing sumuko na ang religious leader. Ito'y kasunod ng paglabas ng arrest warrant laban kay Pastor Kibuloy at 5 iba pa sa mga kasong child at sexual abuse. Pakiusap ni PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo sa mga kaibigan at taga-suporta ng religious leader, tulungan ng mga pulis na makiusap sa naturang o kay Pastor Kibuloy na harapin na lang ang mga kaso nito at maging mahinahon sa kanyang pagsuko. Tiniyak din ni Colonel Fajardo na respetuhin nila ang karapatang pantao ni Pastor Kibuloy. Pasada Balita! Oras 26 na minuto na makalipas ang ika-7 ng umaga. Pasada Balita! Pasada Balita! Sa oras na 30 minuto na makalipas ang ika-7 ng umaga, tayo po'y pinalad na makakausap si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Yusek De Vega, good morning. Johnny Bañez po. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning, Ginong Ibanez. Apo. Good morning, sir. Unang-una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon on a busy Friday na alam naman po natin na dalawang magkasunod na matinding lindol yung naranasan sa ating pong mga kalapit na bansa. At tungkol po dyan, Yusek, unang tanong, kamusta na po ang ating mga kababayan sa Taiwan at sa Japan? Una po, nagdadalamhati tayo siyempre sa ating mga kaibigan na Japan at Taiwan, no? Ang mabuting balita naman, unahin ko yung Japan, no? Kasi intensity 6, ayon sa ating mga consul general, meron sa Tokyo, ang embassy at saka yung sa Osaka. Nakipag-unayan sila sa mga local Filipino communities on the ground. Kasi yung epicenter, nasa lugar na hindi ganun kadaming Pilipino. There are 300,000 Filipinos in Japan. There's wala pang 5,000 sa areas kung saan may earthquake, no? The worst of the earthquake. At lahat accounted for daw. I mean, so far walang reported missing or injured. Kasi even in Japan, minor injuries tapos na yung tsunami. Ngayon sa Taiwan, syempre mas grabe yung nangyari doon. As of yesterday, may 3 injuries. Ngayon, 4 na. May pang-4 na mga. Pero, ang mabuting balita, all out of danger. Tapos yung 3 doon, merong physical injury talaga. Debris or what. Pero yung isa, babae na himatay lang after the earthquake, yung stress. Kaya tinitingnan yung blood pressure niya. Ganun, no? So, sana hindi na dumami pa. Pero maganda, walang missing na Filipino at lalo na walang casualties. So all accounted for, no death, pero yung mga tinamaan po na nasugatang kababayan natin, lahat na po sila okay na po ang kalagayan. Tama po, Yusek? Well, out of danger, gumagaling naman. Po. Isa lang yung nadala pa sa hospital, no, na confine, yung sa heart condition. Baka nga internal yun, no? Hindi to dahil sa earthquake, pero syempre nakaka-stress po yung earthquake, no? So, ngayon, of course, iba yung situation sa Japan. Meron tayong relations yan, marami tayong post yan, embassy, may consulate. So, in Taiwan, wala tayong diplomatic relations. So, may hawak yan yung, meron tayong Manila Representative Office na hindi naman embassy yun. Pero may labor attachés sa Kaohsiung, sa Taipei, kaya sila nagbabalita sa atin na to. So, grabe yung nakikita natin mga images yan. Pero ang mabuting balita sa atin naman ay hindi naman ganong na-apekto natin mga kababayan. Sana hindi na dumami pa yung reported injured. Okay. Yusek De Vega, may information po ba kayo na sa kabila ng napakalakas na lindol na tumama sa Taiwan, napakababa naman po or minimal
ang naging casualty. Ano pong naging ano nito? Kumbagay, hindi po ba matao yung lugar or matitibay po ba yung mga establishmento? Ano po information na nakuha nyo? Kasi sa nakaraan sa Turkey, halos ganito, pero ang tindi ng dami ng namatay, di po ba? Opo, at saka may isang kaibahan, yung sa Turkey Opo. Pumunta ko doon nung after earthquake, Opo. last year yun, maraming umuwi. Dahil talagang sira yung bahay nila. Opo. Wala nang, in fact, nilipatrate natin dito. Dito sa Japan at sa Taiwan, wala nag-iisip na, ay, delikado dito, uwi po ako. Isang dahilan dyan, nasa ring of, hindi ring of fire, yung lugar na palaging may lindol. Umaabot lang atin, no? Yung lugar niyan. So, yung construction dyan sa Taiwan at sa Japan, lalo na sa Japan, alam na nila paano iwasan yung mga posibleng tamaan. Gusali, no? Aha. Kasi parang sanay na sila sa mga volcanic eruption, earthquake. At pangalawa, magaling yung system nila ng mga rescue operations. Magaling po. Although, ang balita ko at pag-asahan natin, no, itong mga mayroon pa naiipit sa tunnels o dyan sa Taiwan, sana masagip na sila. Ayun po ang magandang balita. No? At saka, tilang, of course, yung sa Japan, intensity 6, no? Mataas, pero pati naman dito, hindi naman babaksak ang buildings pag intensity 6, no? Yung intensity 7 plus, malakas yun. Kaso, parang hindi ganun katagal ang duration at saka hindi kadaming aftershocks. Minsan kasi may aftershock na ilang araw na mayroon pa wala tayong mabalitaan sa Taiwan at yun, sa dahilan yan. At pero hindi po ang epicenter sa Taipei mismo. Pero binabanggit niyo po na sanay na rin sila or kumbagay handa sila sa mga ganong mga activities or mga natural calamities. Tayo ba, Yusek? Yusek de Vega, may mga natutunan ba tayo doon? Ikaw, sabi mo, galing ka po sa Turkey. May mga natutunan po ba kayo na naibahagi na sa mga opisyal natin, Yusek de Vega? Ito po. Yusek? Naku, mukhang naputol yung linya. Subukan natin balikan kasi importante po ito, mga kabalit. Yes, apo. Go ahead, sir. Go ahead. Apo. Yusek? Medyo nagkaroon ng Balikan natin maya-maya kasi importante pong malaman mula mismo kay Yusek de Vega kung ano po yung mga na-contribute niya. Yusek, andyan na po ba kayo ulit? Yusek de Vega? Apo. Alright. Sir, with your indulgence, ano po yung mga nakita nyo, naranasan nyo sa iba't ibang bansang nilindol na pwede pong or maaaring naibulong nyo or nai-suggest nyo gawin din sa atin? Go ahead, sir. May ginagawa tayo maganda. Kunyari, diyan sa kami sa DFA, ibang government offices, may palagi may earthquake drill. Apo. Lagi may earthquake drill, no? Pangalawa, sumunod lang sa mga local authorities pag sinabing labas kasi quick response kasi yun ang crucial yung first things, no. Kasi tayo mga barong-barong mga squatters na gano'n, yun ang madali bumaksak pag lindol, no. Yung talagang gusali na building talaga, may mas stable yun, no. So ang nakikita ko lang lesson na madadala sa atin, discipline lang at saka yung susunod sa mga patakaran ng mga authorities, no. I think prepared naman tayo kasi kung maalala nyo I'm old enough na nung bata raw ako may Ruby Tower nung sa Manila na pumaksak na gusto. Naalala ko yung 1990 earthquake na ang lakas nun. Pero yung Cabanatuan, di ba, apektado, yung Bagyo. Hindi na tayo ganun. Nag-improve na ng gusto ang Pilipinas yan. At alam ko naman po na pagdating sa expertise ng ating mga rescuer, hindi tayo magpapahuli. Yung equipment, ang Yusek de Vega, kaya pa ba natin or nakakasabay ba tayo or kulang na kulang tayo sa equipment with regard sa ganyan mga nangyayari? We should improve, siyempre improve pa yung equipment natin, pero yung skills ng ating rescue, no question. May pinadala tayo sa Turkey. Yes, sir.
Opo, di po ba base nga sa team leader nila si Dr. Ted, sabi niya nga kumbaga kung wala raw po yung grupo nating mga Pilipino, baka mas marami po ang namatay doon sa Turkey. Kaya nagpapasalamat hanggang ngayon yung mga sa Turkey sa atin yan. Hero ang touring sa atin doon. Opo. Kailangan lang natin yung equipment, pero hindi naman tayo mayamang bansa. Opo. At least hindi question ang ating commitment. Correct. Alright. Yusek Eduardo de Vega, alam ko po, busy kayo. Baka may kailangan pa pong mga informasyon, may mga paalala at panawagan tayo, lalo na po sa mga may kamag-anak sa Taiwan at Japan. Go ahead, sir. Opo. Pag kailangan ninyong tanungin sa amin o bring information na meron kayong missing na kamag-anak na hindi na nagko-contact sa inyo, tawagin pwede yung DFA o yung OWA. Yung OWA kasi yung labor authority. Pwede rin yung DMW. May internet, meron kaming OF Help. OF Help, Overseas Filipino Help na Facebook page sa DFA po, no? At nandito ko para sa inyo. Hanggang ngayon, ang good news, walang tumatawag. Ibig sabihin, lahat ng mga may kamag-anak hindi mawawala. Pero kung meron po, please inform us. And then, we'll inform you. Pero we assure you na ginagawa natin mga laboratory, ng mga consul, mga ambassador, lahat na magawa para sa mga bayan. Alright. Magandang umaga po, good weekend, no? Alright, thank you, Yusek. At as always, kung may mga pagbabagong hindi natin na-update ngayong mga oras na ito, pasuyo na lang. Bukas po ang aming himpilan at ang palatuntunan ito for updates. Thank you, Yusek de Vega. Good morning and God bless, sir. Magandang umaga, Ginong Amarnias. God bless. Alright, yan po mga kabalitaktakan, si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega for Migrant Affairs yan, for Migrant Workers Affairs ng Department of Foreign Affairs. Pasada Balita! Sa kaugnay na balita, mahigpit na binabantayan ngayon ng Department of Migrant Workers ang sitwasyon ng mga OFW na nasa Japan matapos itong yanigin ng magnitude 6 na lindol kahapon. Ikinasana ng DMW ang mga protocol para matiyak ang kalagayan at kaligtasan ng mga OFW sa mga naapektuhang lugar. Tiniyak din ng DMW na naka-alerto ang mga tanggapan nito sa Japan para tulungan ang ating mga kababayan doon. Batay sa report ng Japan Meteorological Agency, naramdaman ng malakas na pagyanig sa Iwate, Miyagi at Fukushima prefectures. Wala namang inilabas na impormasyon ng Japanese authorities kung may nasaktan o namatay kasunod ng malakas na lindol. Pasada Balita! Nagbabala naman si PVOX Director Teresito Bacolcol na posibleng tumama ang higit pa sa magnitude 8 na lindol sa Pilipinas. Paliwanag ni Director Bacolcol, ito'y dahil nasa pagitan ng tinatawag na Eurasian Plate at Philippine Sea Plate ang bansa. Posibleng maitala ang magnitude 8.1 na lindol sa Samar, magnitude 8.3 sa Metro Manila at posible ring magkaroon ng tsunami na aabot sa 10 metro. Sinabi pa ni Director Bacolcol na maaaring 5 minuto lamang matapos ang lindol ay magkaroon na ng tsunami kaya't magiging mahirap ang paglikas. Kaya naman pinapayuhan ng mga residente malapit sa mga baybayin na kung naobserbahan na ang biglaang pagbaba ng sea level at narinig ang dumadagundong na tunog mula sa dagat, agad nang magsilikas. Una nang sinabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na tinatayang 60,000 katao ang posibleng mamatay habang 120,000 katao ang mawawala sa oras na tumama ang magnitude 7.2 na lindol o ang tinatawag na The Big One sa Metro Manila. Pasada Balita! Samantala, nakarating na kay House Speaker Martin Romualdez ang mungkahi ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon na isabay ang political provision sa panukalang Economic Chacha. Ayon kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, pakikinggan muna ni Speaker Romualdez ang tinig ng mga leader sa Kamara hinggil sa nabanggit na rekomendasyon. Tiniyak naman ni Congressman Tulfo na sa ngayon, tanging economic provisions lamang ang planong baguhin sa konstitusyon. Binigyan din pa ng mambabatas na maraming problema kailangang ayusin sa halip na pagtuunan ng pansin ng political amendments tulad
ng term extension. Pasada Balita. Dapat namang ituloy ng Senado at Kamara ang pagsusulong ng panukalang amyendahan ng saligang batas sa kabila ng pagtutol dito ng mga Pilipino batay sa survey ng Pulse Asia. Ito naman ang inihayag ng isa sa mga nagsusulong ng panukalang amyenda na si House Committee on Constitutional Amendments Chairman at Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. Ayon kay Congressman Rodriguez, naniniwala ang liderato sa pangunguna mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magre-resulta sa mas maraming foreign investments ang pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Inilatag-an niya ng business community, mga kasalukuyan at dating opisyal ng pamahalaan, mga ekonomista at eksperto at profesional sa iba't ibang larangan ng kahalagahan na maamyendahan ang 1987 Constitution. Pasada Balita. Samantala, sa iba pang tampok na balita, aabot naman sa 7.3 billion pesos na halaga ng smuggled na produkto ang nadiskubre ng Bureau of Customs, Manila International Container Port sa isinagawang inspeksyon sa warehouse sa Caloocan City at Bulacan. Dala ang letter of authority, pinuntahan ng mga tauhan ng MICP ang mga warehouse katuwang ang mga tauhan ng PNP at mga opisyal ng barangay. Kabilang sa mga nadiskubre ng mga tauhan ng Customs, Intelligence and Investigation Service at Enforcement Security Service ang mga peking underwear, medyas, kitchenware at mga appliances. Isinara ng MICP ang mga naturang bodega habang naghahanda para sa isasagawang inventory ng mga nasabat na produkto. Kinilala naman ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio ang mga tauhan ng BOC sa kanilang delegasyon upang mahuli ang mga produktong ilegal na ipinapasok sa bansa. Pasada Balita. Hoy! Oras! 46 at kalahating minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Good morning, everybody. Joining us here today is B. Go from Atleta Filipina. B, good morning. How are you doing? Hi, good morning, Anthony. Okay, first and foremost, talk to us about Atleta Filipina. What's it all about? So, Atleta Filipina is a startup platform for Filipino women in sports. We're here to serve the Philippine women's sports community with a lot of different things. So we do media coverage, or now we have some events also, and even equipping and training and development for either women athletes, coaches, and even women sports journalists. You know, B, why did you come up with this kind of a platform? Yes, so actually Atleta Filipina is born out of an honest research that I've been working on about women's sports content in the Philippines. This was, I worked on this with the Australian Broadcasting Corporation's International Development. So I'm also part of the Women in News and Sports Network of ABC, and I really discovered that there is a demand for women's sports, and it's just that there were just so many issues like even access, and there's no specific platform that unites all women's sports communities, whether it's in the elite level or it's even those who are interested in playing sport or even like getting interested into like following these Filipino women athletes who are so good on the international stage, like Bianca Bustamante or even Heidelin Diaz, our first Olympic gold medalist, and Alex Ayala. So that's where this is really the mission and purpose of Atleta Filipina, and it's just great to also know that, you know, this is a brand just for women's sports as well. Okay, you're also going to be having an event this coming weekend. Talk about that and let us know how people can join. Yes, so Atleta Filipina is staging its first ever event. So it is an intro to paddle course with one of our Philippine Paddle Association's technical program director, Serena Arevalo. So we are here to also highlight Filipino women coaches like Coach Zar, and she used to be
former number one tennis player and has served the tennis community, then now it has switched to paddle. And I've actually also learned from her, like to even try paddle for the first time, and she's great. So this event is happening on Saturday and Sunday, April 6 to 7 at the Manila Paddle Club in Arcovia City, Pasig, and it's open to women and men for all ages, because we want to normalize female coaches actually coaching everyone, no matter what the gender and no matter what the age is. So I hope people could come by and learn a new sport, because paddle is really one of the growing sports here, not only in the country but in the world. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Ibinaba ng pamahalaan ang target na GDP ngayong taon sa 6-7% kumpara sa naunang 6.5 hanggang 7.5%. Ito ang inanunsyo ni National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan dahil sa global economic slowdown o pagbagal ng ekonomiya sa buong mundo, pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at inflation trends. Maliban dito, ayon kay Secretary Balisacan, ibinaba rin ng pamahalaan ang GDP target para sa 2025 sa 6.5 hanggang 7.5% kumpara sa naunang 6.5 hanggang 8%. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 27 katao ang patay habang 10 iba pa ang sugatan matapos na ang pag-atake ng hinihinalang Sunni Muslim militants sa guard headquarters ng Iran. Ayon kay Deputy Interior Minister Majid Miramadi, bigo ang mga militanteng masakop ang lugar sa Shabahar at Rask matapos ang magdamag na putukan. Batay sa ulat, ang pag-atake ay bunsod ng pagnanais ng grupong Jaish al-Adil ng mas magandang pamumuhay para sa mga etnikong grupong Baluchis. Pasada Balita. Sa ating good news, limitado ba ang inyong budget ngunit gusto nyong gumala? Abay, perfect place para sa iyo ang Iloilo na kilala rin bilang City of Love. Batay sa booking platform na Agoda, ang Iloilo ang most affordable tourist destination sa Pilipinas. Sa inilabas itong listahan ng cheapest destinations sa Asia, nasa ikalimang pwesto ang Iloilo na may accommodation rates na 2,814 pesos per night. Kilala ang Iloilo dahil sa magagandang beach at lagoons, gayon din sa masasarap na pagkain. Samantala, nanguna naman sa nasabing listahan ang Udon Thani sa Thailand. Pasada Balita. Bago lamang ako tuloy yung magpaalam ha, may paalala lamang dito na hindi po pinapayagang dumaan sa EDSA Busway Carousel ang mga ambulansya na walang sakay na pasyente. Alright, malinaw ha? Malinaw po yan. At sumayin nyo ang isa naman pong edisyon ng Pasada Balita dito sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Antabayanan po ang susunod na palatuntunang karambola. Mga kabalitaktakan at mga kabalitaan, have a blessed weekend and happy bonding time with your family and loved ones. Peace! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada